daw pong paggastos ng confidential funds, hindi daw pwedeng isa publiko. Ayon daw po dito kay Sara Duterte. At yan naman talaga mga kababayan ng katuwiran nila at lagi nilang sinasabi na hindi pwedeng i-divulge on public yung paggastos ng confidential funds. Kaya nga daw po confidential funds. So ngayon, basahin po natin na ito nakita nating balita. Galing po mga kababayan dito sa Abante TNT Tunay na Tabloidista. Sabi po dito, ito daw, paggastos sa confidential funds, hindi pwedeng isa publiko. Ayon daw po kay Sara Duterte mga kababayan. So kung titingnan natin yung nilalaman, ito yan. Yan. Binigyan din ni Vice President Sara Duterte na hindi pwedeng isiwalat sa publiko ang paggastos sa confidential funds dahil may makukompromiso, umanong buhay at seguridad. I still say that confidential funds, that use of confidential funds cannot be divulged. Sinabi ko pa rin yan. They cannot be divulged in public. It will be compromise lives and security of personnel who are cooperating or who are nandoon sa kabila na asset. Paliwanag ng Vice Presidente sa panayam ng mga reporter. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. You cannot do that. That is why it is called confidential funds. Dagdag pa niya. Magugunit ang iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong nasa ilalim ito ng pamumuno ni Duterte, ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, yan yung katuwiran nila. Kapag ka nagastos na nila yung pera ng mamamayan, kayo ba, sang-ayon ba kayo sa sinasabi nitong si Sara Duterte na yun daw pong confidential funds hindi daw po pwedeng isa publiko? Kasi meron daw pong mga buhay mga kababayan na mapapahamak kapag ka isinapubliko yung confidential funds, yung paggastos at kung paano ito nilustay mga kababayan. Kasi unang-una, dapat malaman po yan ng taong bayan. Pangalawa mga kababayan, kawawa naman yung mga taxpayers, yung mga mamamayan na nagtatrabaho araw-araw at nagbabayad ng tax at kinakaltasan ng kanilang mga tax. Kasi unang-una mga kababayan, kung titingnan po natin, kapag kasi hindi pwedeng sabihin sa publiko yung paggastos ng confidential funds, hindi natin alam kung saan napupunta. At pwedeng dayain yan mga kababayan, katulad na lamang ng mga nangyayari at yung mga binitawang salita nitong si Gina Acosta, na siya mismo mga kababayan ang namamahala sa pera ng taong bayan pero hindi niya alam kung paano ito nilustay mga kababayan dahil nga ipinaubaya niya dito kay Colonel Lachica nang dahil naman sa utos nitong si Sara Duterte. Kaya nga po mga kababayan, dapat sa lalo't madaling panahon, eto mga ganitong confidential funds, dapat i-abolish na po ito. Dahil unang-una, walang alam ang taong bayan. Pangalawa mga kababayan, hindi nakikita ng mamamayan kung saan napupunta ang pera ng taong bayan dahil pagkatapos gastusin, ang katuwiran, hindi pwedeng isa publiko kung paano ginastos yung pera ng mamamayan. So ngayon mga kababayan, tingnan natin yung pondo na hinihingi nitong si Sara Duterte na 2 bilyon. Kasi ayon po dito sa nakita nating balita, di ba kung matatandaan nyo, parang na-approve na po ito sa Senado. Pero mga kababayan, mali pala. Dahil mga kababayan, ang nangyari pala dito, yung OBP fund or yung budget ng opisina nitong si Sara, hindi na dinagdagan pero maaari pa daw mabago pag isinalang na ang 2025 budget BICA mga kababayan. Yan po yung sabi dito. So ngayon kung titingnan po natin, kala natin nung una aprobado na yung 2 billion at nadagdagan pa mga kababayan. Pero ayon po dito, hindi pala mga kababayan ito madadagdagan. Pero nalaman po kung mababago kapag dumating na yung BICAM, yung 2025 BICAM. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News. Magandang hapon, Asher. Pagdating ba sa Bicameral Conference Committee, incumbent ba sa mga senador na dagdagan ng pondo ang Office of the Vice President kahit hindi sila humiling nito? June, kailangan or maaari pa rin tumanggap ang Bicameral Conference Committee ng formal na kahilingan mula yan sa Office of the Vice
President. Ito ay kung sakaling naisin pa rin nilang dagdagan yung kanilang natapesang 2025 budget na naipasa na nga sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagkaroon ng Pakinggan natin mga kababayan yung sasabihin dito ni ni Senator Grace po. Kasi mga kababayan, akala kasi ng mga DD-shit, ganun-ganun na lamang kadali. Nabigyan ng budget etong opisina ni Sara Duterte pagkatapos ng lahat. Ano po ng mga sinabi niya? Kasi malaki naman talaga ang epekto. Sa totoo lang mga kababayan, malaki ang epekto sa budget or hinihinging budget ng opisina nitong si Sara yung mga pinaggagawa ni Sara Duterte ngayon. Naapektuhan ng malaki yung pag-request nila ng budget. Kasi mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala? Humihiling ka ng 2 bilyon. Tapos makikita mga kababayan na puro masasamang salita yung ibinabato sa presidente at hindi naman nakakatulong sa bansa yung mga binibitawang salita bagkos ipinapahiya pa ang Pilipinas internationally sa international community dahil sa mga pinagsasasabi laban po sa presidente mga kababayan. Kaya ngayon, eto pakinggan natin yung sasabihin ni Senator Grace po. Nakataon naman dito sa pagdinig nung committee hearing, bigyan ng justification kung gusto nilang itaas yung budget. Wala namang formal request from the OVP na taasan ng budget. At alam naman natin dito sa mga committee hearings, pagtataasan ng budget, kailangan meron manggagaling din sa kanila na breakdown na at justification bakit tataasan. Hindi pa ito end of the line for the OVP. Ayun nga ang problema, wala silang breakdown at saka justification kung bakit kailangan taasan yung kanilang budget. Kasi mga kababayan, kung wala naman nga talagang plano, plataforma para pagdalhan ng budget at ang gusto'y mag-ibulsa lang ng ibulsa mga kababayan, di umano, wala talagang maibibigay na na breakdown at saka justification ng paggagamitan ng pera ng mamamayan. Kaya nga kung ako tatanungin in my own opinion, dapat talagang wag taasan ng budget ng mga yan. Kasi mga kababayan, kitang-kita naman natin sa kamera kung paano magsalita etong si Gina Acosta na ganun-ganun na lamang nila pabayaan ang pera ng mamamayan. Kaya nga kung walang solid na plataforma, isa lang ibig sabihin yan, walang magandang pupuntahan ng pera ng mamamayan. Tandaan nyo po yan. Ipagpatuloy pa natin. Budget, malay natin, pagdating sa BICAM, meron na silang formal request. Nanatili sa 733 million pesos ang proposed budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo sa 2025 General Appropriations Bill o GAB na ipinasa sa Senado. Sa kabila ito ng mga kahilingan ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation na dagdagan ang pondo nito matapos mabawasan sa Kamara ng nasa 1.3 billion pesos. Nauna nang sinabi ng ikalawang Pangulo na ito ay para sa pag-aabot ng tulong sa mga lumalapit sa kanilang tanggapan. Paliwanag naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, may magagamit pa rin naman anyang pondo ang OVP para sa social services mula sa panukalang ipinasa ng Kongreso. Sinigurado natin na yung mga socio-economic programs ng OVP ay nandun pa rin. In short, sa aming nakikita, capacitated pa rin ang OVP kasi dun sa kabuuan nilang budget, 600 million doon, pwede nilang gamitin for social programs. In fact, nag-submit sila sa amin nung mga social programs nila, sila mismo ang Malaki naman pala mga kababayan ng ang pera pa nila. Kung tutuusin, malaki pa ang pera nila. So hindi na nila kailangan ng 2 bilyon. Wag na nilang pangarapin pa na dagdagan yung kanilang budget kasi wala naman silang pagdadalhan yan. Pagka ang katuwiran nila mga kababayan, ibibigay dun sa mga lumalapit sa kanila, tumihingi ng tulong, isang malaking kalokohan yan. Paano pagka puro Mary Grace Piatos yung hihingi ng tulong sa kanila na hindi naman nag-e-exist mga kababayan? So saan mapupunta ang pera ng mamamayan? Di possible na sa bulsa lang din ng mga politikong yan. Ano po kaya dapat talaga wag nang bigyan ng budget yan. Kung maaari nga dapat hindi nabigyan ng budget. Dahil do sa 700 million plus mga kababayan, nagrereklamo sila. Di kung nagrereklamo sila, dapat wag nang bigyan ng budget kasi wala namang pinupuntahan. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin?
naglagay kung saan nila gustong pondohan dun sa 600 million. Samantala, sinabi rin ni Senador Poe na napunan ang kinakailangang pondo para sa ilang proyekto. Ito ay matapos tanggalin ng Senado sa 2025 GAB ang panukalang 39 billion pesos na pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Yun nga mga kababayan, sa totoo lang, kaysa bigyan ng budget yung opisina ni Sara, magaling pa ilagay nyo na lang sa AKAP. Kasi yung AKAP mga kababayan, nakakatulong talaga yan sa mga kababayan natin Pilipinong hindi naaabot. Nung iba mga kababayan, hindi gaanong natututukan ng gobyerno. Dapat ilagay na lang sa AKAP yung budget ni Sara kung nagrereklamo lang din naman sila na sinasabi nilang maliit yung 700 million. E di kung naliliitan sila doon, ilagay na lang sa AKAP. At least mga kababayan, yung mga mangingisda, yung mga kababayan natin magsasaka, yan ang magiging benepisyaryo niyang AKAP mga kababayan. Alam niyo kung sino pa yung nakakatulong? Kung ano pa yung nakakatulong mga kababayan, yun pa yung tinanggalan nila ng budget. At yun namang opisina na hindi nakakatulong at binubulsa lang ang pera ng mamamayan, yun pa yung pinagtutuunan nila ng pansin para magka-budget kahit nagre-reklamo yung opisinang yon dahil maliit yung budget nila. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ayon ng AKAP na mabigyan ng tulong pinansyal ang mga mamamayan na hindi mahirap ngunit kinakapos ng kita. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, masyadong malaki ang pondo na ito para sa AKAP, gayong may mga programa na mas nangangailangan ng karampatang prioridad. May nakapaloob na rin namang katulad na programa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa naturang layunin. Partikular na rito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Oh. Sabi namin kasi AICS and AKAP dapat mag-isa na lang, kasi isa lang naman ang purpose eh. So, depende pa rin naman sa BICAM yan, I think yung tsaka yung AKAP kasi was entirely sa House yan eh, But sabi natin, dapat isa lang, dapat may say din naman ang Senate. Bukas November 27 ay nakatakdang isagawa ang unang Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2025 National Budget. Maghaharap dito ang ilang representante ng lower at upper chamber kung saan 17 senador ang kakatawan mula sa mataas na kapulungan. Ayon kay Senador Poe, pangunahing inaasahang pag-uusapan dito ang panukalang budget para sa OVP at AKAP. June, ayon pa kay Senador Poe, ay inaasahang matatapos ang BICAM sa December 9 at habang target naman na mapirmahan at maisabatas ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 19. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Kung sakali bang magbago ang isip ng Office of the Vice President at magpapadagdag ng pondo at gumawa nga ng breakdown gaya ng sinasabi ni Senator Grace Poe, may mga senador na ba? Ilan ba sila na handang duminig o sumuporta doon? May bilang na ba, sir? June, wala pang naibibigay na ganyang bilang kung ilan yung mga papabor dito sa bicameral conference. Ngunit nauna na rin sinabi, nanggaling yan kay Senador Joel Villanueva, na 8 sa kanila na mga senador ang pabor o sumusuporta o may bukas dito sa pagsuporta nga sa pagdadagdag ng budget sa Office of the Vice President mula doon sa 733 million pesos na naaprubahan mula sa House of Representatives. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Mga kababayan, eto kung titingnan nyo, ayon kay Senator Grace po, mga kababayan, yung OVP fund or yung budget na hinihingi ng OVP na 2 bilyon, hindi na dinagdagan. Pero maaari pa daw pong magbago kapag ka nagsimula yung budget sa BICAM o sa BICAM, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, since nanggaling na sa bibig nitong si Senator Grace po, na hindi na madadagdagan pero maaari pang magbago, ito yung naging sagot ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Kasi 'di ba, alam niyo naman si Bato de la Rosa, kapag ka-interest or agenda ni Sara Duterte yung pinag-uusapan, pagka wala ng pag-asa, mga kababayan, ipinipilit niya pa. Ibig sabihin mga kababayan, ipinaglalaban niya pa kahit sobrang mali na
at wala nang pupuntahan. Pero ngayon mga kababayan, nakakapagtaka etong binitawan ni Bato de la Rosa. Kasi sabi po dito mga kababayan, yan. Ayon po sa Abante TNT, tunay na tabloidista, ayon daw po kay Bato de la Rosa, 2 bilyong pondo ng OBP imposible nang ibalik. Ibig sabihin, wala nang tsansa mga kababayan. Ibig sabihin, nawawala na ng pag-asa itong si Bato de la Rosa na depensahan yung interest ni Sara Duterte sa Senado. Kasi ayon po sa kanya, yung 2 bilyon na hinihinging budget, imposible nang ibalik o imposible nang mapabalik dito po kay Sara. Ano po, so ngayon mga kababayan, eto basahin natin itong kanyang naging pahayag. Sabi po dito, para kay Senador Bato de la Rosa, tanggap na niya na imposible nang maibalik ang 2.03 bilyong orihinal na request na pondo ng Office of the Vice President OBP. Ito'y matapos pagtibayan ng Senado noong Martes sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang 6.3 trilyon kung saan nakapaloob ang 733 milyong pondo ng OBP mula sa dating 2.03 bilyon. Sabi pa dito, to do dream, the impossible dream, to fight unbeatable po, pahayag ni De La Rosa na idinaan na lamang sa pagkanta ang pagsagot matapos tanungin tungkol sa 2025 budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, napapagod ka ng depensahan yung amo mo. Kasi alam mo na talagang wala nang magagawa, wala nang pag-asa mga kababayan, at napakalaki ng epekto talaga ng mga pinaggagawa ng kanyang amo. Yung mga pagmumura ni Sara, pambabastaw sa presidente, isa yan mga kababayan sa naka-apekto dyan po sa budget na hinihingi ng opisina nitong si Sara. At pangalawa mga kababayan, wala silang breakdown kung saan gagamitin at kung ano yung possible na magiging proyekto nila kung sakali na makuha nila yung 2.03 billion na hinihingi po nilang budget. Kaya hindi na pinagkaloob yung hinihingi nila na total na bilyon na budget mga kababayan. Kaya ang nanatili na lamang sa budget nitong si Sara ay yung 733 million. At mga kababayan, saglip na magpasalamat, take note ha, saglip na magpasalamat, etong opisina nitong si Sara, para sa kanila napakaliit daw ng 733 million na pondo na ipinagkakaloob sa kanilang opisina. Dapat nga magpasalamat pa kayo kasi may budget pa kayo. Dapat nga magpasalamat pa kayo kasi kahit papaano, meron kayong 733 million na pondo na magagamit ng opisina mo. Diba mga kababayan? So sabi pa dito, ito daw, naniniwala pa si De La Rosa na mananatili pa rin sa 733 million ang pondo ng OBP para sa 2025 kahit matapos na ang Bicameral Conference Committee meeting sa 2025 General Appropriation Bill o yung tinatawag mga kababayan na GAB. Sabi pa dito, ayan, kung hindi nga nakalusot dito sa atin sa Senate, caucus, doon pa kaya sa Bicam pa. Sabi pa ni De La Rosa na masugid na kaalyado ng nagdaang administrasyong Duterte mga kababayan. So ibig sabihin, ayon kay Bato de la Rosa, nawawala na siya ng pag-asa. Ano po, na yung pag-asa na maibabalik pa yung hinihingi mga kababayan na pondo ng opisina nitong si Sara Duterte. Ayan, solid na kaalyado yan mga kababayan. Pero para sa kanya, hindi na niya madidepensahan yan. Hindi na niya kayang depensahan, lalo na kapag nagkaroon na ng Bicam. Kung sa Senado nga, ayon kay Bato de la Rosa, hindi nakalusot yung interest ng kanyang boss, doon pa kaya mga kababayan sa Bicam. Kaya ayon po kay Bato de la Rosa, malabo nang maibalik yung bilyon, yung 2 billion na hinihinging pondo nitong si Sara. Ano po, so ngayon mga kababayan, yan yung sinasabi nating dahilan kung bakit yung si Bato de la Rosa mga kababayan napapagod na magdepensa sa interest nitong si Sara. Kasi ito mga kababayan, hindi na niya kayang depensahan ito Sa maraming bagay, nakita natin kung paano depensahan ni Bato de la Rosa ang interest ng mga Duterte. Nang dahil pa nga mga kababayan sa sobra niyang pagmamahal sa mga Duterte, nagsagawa siya ng isang hearing na walang kakwenta-kwenta at pinaabot niya pa ng ilang hearing mga kababayan, which is yung PIDEA Leaks. So sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang gumawa ng mga ganong klase ng hakbang
na kung saan itataya niya yung kanyang sarili para lamang ipaglaban yung interes ng mga Duterte. Kasi dito pa lang mga kababayan, mismong nawawala na ng pag-asa etong si Bato na maibabalik pa kay Sara yung pondo na hinihingi ng kanyang opisina na 2 bilyon. Ano po, so ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na ayon kay Bato, imposible nang maibalik yung 2 bilyon na hinihingi ng opisina nitong si Sara.